Magandang araw mga kaibigan! Welcome back to the channel. At sa video po natin ngayon ay magpapalit po ako ng bagong LED headlight bulb dito sa aking Nissan Navara. Recently po kasi nagpadala sa akin ng knob sight ng dalawang latest model nila. At ito nga yung knob sight N99 at yung knob sight N70. So nagawa ko na rin po ng comparison at review video itong mga bagong LED headlight bulb na ito. So kung gusto nyo pong malaman yung mga specifications nito, maging yung kanyang performance, ay ilalagay ko na lang po yung link ng video sa description box. Ngayon po ang ikakabit ko dito sa aking Navara ay itong knob sight N70. Dahil nung nire-review ko po ito, ay nakita ko na meron siyang kasamang wiring harness. So ang video natin ngayon is purely installation ng N70 using yung provided na wiring harness. So wag na po natin patagalin. Samahan niyo po ako at gawin natin to. Yung video po natin ay magko-concentrate sa installation nitong knob sight N70. So check naman po natin kung ano yung itsura ng LED headlight bulb nito, as well as kung ano ba yung mga included dito sa kanyang box. Ganon din kung bibili po kayo nito, meron po itong 2 years warranty. So ilalagay ko na lang po yung product link nito sa description box, as well as mag-include po ako ng promo code para makakuha naman po kayo ng 20% discount sa inyong purchase. Meron siya ritong manual. At ito po yung wiring harness na sinasabi ko. Ordinary wiring harness lang naman to, pero sa tingin ko nag-include ang knob sight N70 para lang continuous din yung supply ng power sa kanyang LED headlight bulb. Isang premium LED kasi yung N70. So definitely, mas malakas yung kanyang ilaw at mas malakas yung kanyang power consumption. Ganon din, nakikita ko na kung sakaling may lalabas na error code, ay pwede natin gamitin to para ma-bypass natin yung mga codes na lalabas. Ngayon, ito na yung knob sight N70. At kung mapapansin natin, maganda talaga yung kanyang design. Sabi nga doon, meron siyang Decepticon style design, in which makikita natin talaga from top to bottom. Tapos yung materials neto ay made of aviation aluminum. Ganon din yung kanyang external driver is made of metal. Tapos makapal din at quality yung kanyang mga wires. At ito ay waterproof na rin. May fan din sa likod. Adjustable pa rin yung kanyang adapter. Tapos dalawang chip dito sa magkabilang side. Then para sa kanya namang specification, ito ay may 240 watts at 50,000 lumens. So para po dun sa full specifications niya, pati dun sa performance review, panoorin nyo na lang po dun sa aking video. Itong N70 ko ay H4 type. Pero kung hindi H4 yung kailangan nyo, available naman nitong N70 in different variations. At dahil nga po sa maskip doon sa aking Navara, kumuha po ako ng headlight housing para dito ko na lang mapakita sa inyo. Alisin natin yung kanyang socket, pati yung rubber na cover. Tapos sa pagtatanggal ng H4 bulb natin, nakaklip lang yan or nakahook. Tulak lang po natin. So ganito po yung itsura ng ordinary halogen bulb. Ngayon dito sa ating N70, tatanggalin po natin itong adjustable na adapter. Ikot lang po natin hanggang ma-reach natin yung dulo, matatanggal na po yan. Tapos ito yung una nating ipasok. Balik natin uli yung kanyang clip. Balik din natin itong kanyang dust cover. Then, pasok na po natin itong knob sight N70. Yung ating H4 na terminal ay kakabit lang natin dun sa ating original wiring harness. So, ganun lang yung pagkakabit nito. Gawin ko na dun sa aking Nissan Navara.
Nilatag ko na yung provided na wiring harness. Ngayon dito sa isang side na to, kung saan isang mahabang wire lang tapos terminal dito sa dulo, ikakabit natin yung dulo rin ng ating N70 dito sa kanyang terminal socket. Ganyan. Tapos, sa dulo nito, may makikita tayo na black wire na merong ring terminal. Hahanap lang tayo ng bolt na pwede natin gawing body ground. So, para dito sa aking nabara, dito ko na lang siya ikakabit. Dito naman sa kabilang side, may mga relay dito. So, gagawan ko na lang to ng bracket para mailagay ko o mai-install ko na maayos dito sa gilid ng battery para hindi siya magulo. Tapos, yung mga terminals neto ay meron siyang male at saka female. Yung sa kabila, yung kinabit ko, female lang ang nahandon. Ngayon itong male, ikakabit ko dito sa original socket natin para sa headlight. Ngayon ito namang isa na female ay ikakabit ko dito sa ating N70. Tapos katulad dun sa kabila, meron din siyang black wire na ikakabit ko para sa body ground. So again, katulad dun sa kabilang side, dito ko rin siya sa harap ng grills ikakabit. Ang last nating ikakabit ay itong kanyang red wire para sa positive, in which ibobolt naman natin ito dito sa positive terminal ng ating battery. So bago ko gawin yon, tanggalin ko muna yung kanyang fuse. For safety purposes lang yan. Para just in case na may mali sa gawa natin, ay hindi agad siya magkaroon ng short circuit. Next, balik ko na yung kanyang fuse. Ngayon, testing na tayo. So working naman siya. Ibig sabihin tama yung aking installation. Na-testing ko na po at working yung aking N70. Kahit sa high beam, nagpa-function siya na maayos. Ngayon, i-organize ko na lang po itong aking mga wiring harness. I-cable tie ko yan. Maging itong aking mga relay ay gagawin ko po yan ng bracket para mailagay ko na maayos. Ngayon para po sa interested na bumili at maglagay ng Novsight N70, again ilalagay ko po yung product link sa description box. Ganun din, maglalagay po ako doon ng promo code para makakuha naman po kayo ng 20% discount sa inyong purchase. So sana po may natutunan uli kayo dito sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I will see you again on my next video. God bless!